Tian. At sumama na ho ito sa Mount Everest, sa Balangay, lahat ng huyatan ng expedition na meron sa Pilipinas. At wala nang ekspertong iba pa. Ayan, bukod po kay Dr. Ted Esguerra. Good morning po sa inyo, Dr. Ted. How are you? Hi. Kumusta? Long time no see. Good morning. Si Dr. Ted Esguerra po ay kasamahan po namin before sa ABS-CBN. Magkasama po kami doon sa the now defunct DZMM, no? Dr. Ted, kasama ho kayo sa Myanmar Quake. Di ba kasama rin ho kayo sa Turkey? Apo, sa Turkey and then sa Myanmar. Ang tawag po ng grupo natin ay Philippine Interagency Humanitarian Contingent na binubuo ng Office of Civil Defense, Philippine Air Force Rescue Group, Army 525th, Metropolitan Manila Development Authority, tapos kasama din ang DOH. Tapos lately, sumama na ang Department of Environment Natural Resources na meron siyang private partnership, yung Energy Development Corporation na consultant din ako, at yung Apex Mining. So kaya marami siya composite teams. Ito po ay mga eksperto, ito yung sa national team natin, ito yung mga na-train talaga particularly sa pag-responde sa lindol. Ano ho ang baka may nakausap po kayo from the Myanmar government noong kayo po ay tumulong doon sa kanila? Parang how was their, ano po yung naramdaman nila nung nakita yung Philippine team natin? Una, siyempre yung mga tulong na naiaambag at naibibigay ng mga foreign teams, no? Lalo na yung mga kalapit bayan, yung China na merong pinakamalaking delegasyon kasi alam naman natin ang ka-border ng Myanmar, ang lumang pangalan niya ay Burma. Burma. In China, sa north. So, mabilis lang silang tumawid. Tapos, tinulungan din sila ng mga Thailander kasi kadikit din. At ng Vietnamese. Tayo, tatawid pa tayo sa West Philippine Sea, yung area ng karagatan natin. It took us around, all in all, mga around 8 hours kasi stopover sa Thailand para mag-refuel. Kasi ang aming sasakyan ay yung ating C-130 na military cargo plane. Tama po. Natuwa po sila kasi una, Asian brothers natin sila. Alam natin ang Myanmar ay merong military junta, no? Merong kakaiba ang kanilang political landscape. Medyo apprehensive sila pag puti. So nakita nila tayo. In fact, isa sa mga interpreters natin doon na nakakausap ko, sabi niya, ang Pilipinas, itagalog ko na lang, no, para sa taga-subaybay mo. Ang Pilipinas, alam namin na lagi kayong binabagyo, meron din kayong lindol. Natuwa daw sila kasi despite sa marami tayong sakuna, pumunta po tayo doon para mag-render ng services. Kaya nung nandun kami, although sobrang init, nagre-reklamo tayo dito sa init. Pero grabe yung init. At dahil nilindol, syempre walang ilaw. Grabe din yung lamok. So natutunan namin matulog sa grabing pawis na nilalamok kasi hindi yata marunong magbasa ng off lotion yung lamok na yun. So, kumbaga po sakripisyo rin po para po dun sa ating Philippine contingent. And kami po sir, sumasaludo po kami sa inyo at sa lahat po ng mga team na tumulong po, mga Pilipinong tumulong para po sa mga taga Myanmar, no? At nabanggit ko ho kanina, kayo po ay eksperto na halos sa lahat. Pagdating ho sa response, disaster, etc. etc. Base ho sa inyong karanasan, sa ganitong Semana Santa o yung mga long weekend, long vacation, ano ho yung mga pangunahing disaster o mga pwede kong sabihing vacation nightmare, ayan, na nararanasan po ng ating mga kababayan na dapat po nating iwasan? Okay. Meron tayong 5 components dyan. Number 1, ang tinatawag na family and the personal and family component. Anong ibig sabihin nun? Gusto nating bumiyahe. Pero ang tanong, travel worthy ka ba or travel ready yung katawan? Ibig sabihin, hindi kami sakit. No? Yung mga uncontrolled na hypertension, diabetes, kasi halimbawa, kung travel ka, mainit ang panahon,
no? Or sabihin natin may diabetes ka, kailangan mong huminto-hinto para umihi, mga gano'n, no? Tapos sa init yung panahon, tataas yung alta presyon. So titingnan natin kung travel ready ka. Okay? May kasamahan sa bahay na sabihin natin na mayroong kapansanan, pag i-travel mo yan, nagkakaroon ng travel stress. So titingnan natin yung ganong component. Tapos yung tinatawag na yung vehicle, no? Yung vehicle component doon, na kung saan yung sasakyan mo, okay ba i-travel lalo na sa malayong lugar. Kailangan bantayan natin yung pressure ng tire kasi sa physics may tinatawag tayong Charles Law. Itong Charles Law patungkol sa pressure ng gas na tumataas kapag mainit. Pag sumabog yung gulong mo, lalo na sa unahan, nagdudulot ng aksidente. Kung titingnan natin ngayon, no, siguro nabalitaan mo rin at siguro nabanggit mo rin sa news, yung mga na-crash na bus sa highway systems natin. Yung jeepney na naano sa Commonwealth, na namatay ng dalang estudyante. Ito ay mga few examples ng vehicle component. Kung long range, baka tapos overload kayo, no? So ito po yun. Thirdly, is yung travel attitude at travel component. Tingnan natin, hindi lahat pabor. Particularly yung tinatawag nating long range, no? Baka masyadong naipit ka sa traffic. Pangalawa, baka ang attitude mo sa travel ay naapektuhan ka sa road rage na uso ngayon. No? Yeah, may nabaril pa dahil sa road rage. So titingnan natin na baka kasi panata sana yung gusto mong mangyari sa buhay mo at gusto mong mag-travel with your family pero it ended up na bad memory kasi meron kang nasagupa sa daan o nakasakit ka o nasaktan ka. Thirdly, tinatawag natin yung community mo. Halimbawa, nag-travel ako, Sander, in-announce ko ngayon. Kunwari, nag-ano ako sa Facebook, no? Kaming buong pamilya nag-travel, yehey, gano'n. Yan. Lupakan nila. Ang kasamang nag-like doon ay yung Akyat Bahay Gang. Ayan, So, umalis ka nga, pero ubos naman yung kasangkapan. Or, hindi mo na-endorse ang pamamahay mo, merong hindi ka natanggal na saksakan, yung mga elektrisidad ay wala, maraming konsiderasyon bago ka mag-travel at pwedeng pagsimula ng sabihin natin, disgrasya or merong theft or robbery, no? Tapos nag-travel ka. Tapos kung ano-anong mga pinapakita mong mga bagay-bagay na pwede kang ma-hold up doon sa area na pupuntahan mo kasi parang nagsuot ka ng Gucci doon sa Divisoria. Parang gano'n, no? Of color ka. Next is yung tinatawag natin consideration sa place of interest. Halimbawa, yung lugar na pupuntahan mo, na profile mo ba? Meron ka bang saktong hotel? Wala bang outbreak ng dengue doon? Mga tipong ganong storyline. Kasi baka yung pupuntahan mong lugar, hindi pala safe, no? Uminom ka ng tubig, nagkain ka. Yun. No? Yung the way the food is preserved, hindi tugma sa iyo, no? At yung tinatawag natin mga safety practices, lalo na bata. Kunwari, nasa resort, may stray dogs, nilaro ng bata. Natagat ka, na very issue ngayon. Or, nandun ka ngayon sa isang paliguan, masyadong puno ng tao, hindi mo nabantayan na nagluluto ka. Yung anak mo o kung sinong bata nandoon ay pwedeng malunod kasi wala ng oversight, no? So tinitingnan natin yung safety ng lugar. Kung gusto natin maligo, which is very common ngayon, kasi alam mo naman, Sander, lalo na ang ating karagatan, sikat na sikat yan. Kasi ang Pilipinas ay merong ikalima sa buong mundo na may pinakamahabang shoreline. Yes. So yung tao, para i-access ang shoreline ay medyo madali. Ang tanong natin, meron bang mga safety practices saka safety inductions doon sa pupuntahan mong resort? Meron ba siyang mga lifeguard? Meron bang kapulisan para wala tayong kriminalidad na mangyari doon? Meron bang saktong pasilidad na ma-accommodate yung grupo na nadadagsa doon? Pagdating mo doon, nabuwisit ka kasi nag-brown out pala, mga tipong ganun. Or pagpunta mo doon, tatawid ka sa isla, hindi na pag-usapan yung overloading ng may pwede kang madisgrasya kasi nakakita na rin akong gano'n, no? Na overload. Wala kasing coast guard doon sa area na yon, no?
So ito yung ganon, Sander, babantayan natin. Kasi alam naman natin, maganda ang ating objective, kaya tayo magbakasyon. Una, very rigid yung ating life sa transition, sa challenging times ang bansa. Gusto natin ma-relax at kasama sana ang pamilya. Pero dapat meron kang tinatawag na travel-ready configuration. Sa pag-travel natin, marurunong ba tayo lahat? Ang sasakyan ay ready ba siya? Meron bang fire extinguisher? Kasi ayoko namang mangyari na nasunog yung sasakyan mo. Or may marunong na first aid. Along the way, may nasugatan. O mayroong nag-arrest, cardiac arrest, marunong ka ba mag-CPR? So marami tayong ipokonsidera. Kasi merong tatlong component ngayon. Una, density ng population along the road, tataas siya. Density ng population sa mga terminals, no? At pwedeng mataas ang populasyon sa pupuntahanan. Isang example, maraming pupunta ng Baguio kasi mainit sa Manila. Opo. So mag-akyat sa Baguio. So along the way, mag-overload ang highway systems natin. No? Mahirapan ka kung hindi ka nakabook. Mahirapan ka maghanap-hanap ng ano doon. No? Kung hindi ka ready, mapunta ka sa isang lugar na hindi maganda yung insulating, nilamig ka. Hindi ka nagdala ng panlamig, nakalimutan mo. Kasi parang La Union lang tayo, biglang wala sa La Union, umakyat ka na lang ng Baguio. Parang nag-off ka na lang doon. So yan. Isang component din yung tinatawag natin weather component. Mainit ang panahon. Hindi ka na-acclimatize sa init. Nagdala ka ng miyembro sa pamilya na merong stroke or merong persons with disability. Ngayon, mas madali siya makakuha ng tinatawag na heat illness. Yung heat exhaustion, and worst case scenario, pwedeng ma-heat stroke. Although bihira makakita ng heat stroke, no? Bantayan natin na may mga taong napakadali ma-heat stroke. Katulad ng iniwan mo lang sa sasakyan. Okay, aksidente. Iniwan mo. Pumunta ka doon, parang may ginawa ko or what. Tapos namatay yung aircon. For freak reason, uminit, iniwan mo yung bata. Bata, hindi niya mabuksan. No? May mga ganong component na kita natin sa social media or sa news. So yun, pwede ikamatay kasi yung mga bata, mabilis sila makakuha ng heat illness. Yung mga matatanda, kasi syempre habang tumatanda tayo, bumabagal ang ating mga regulating mechanics sa katawan. No? Pag matanda ka na, yung katawan kasi natin may tinatawag na thermoregulation mechanics, no? Na trabaho ng brain yan. Pag mahina na yan, sila yung prone. No? So isa yan. Tapos, sorry Doc Ted, sorry to cut you po. Kung okay lang po na inyong sagutin, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. Kasi, kagaya niyan, nagpapayo po kayo, halimbawa yung mga medyo nakatatanda, etc. Pero kayo po, yung mga extreme climates, sa inyo pong edad, napuntahan po ninyo. So parang anong secret at your age po na 50 plus, para po makaya pa rin nyo. Sabi nyo, Myanmar, mainit, Mount Everest pa kayo. Yung mga ganun, sir. Paano mo ihahanda yung iyong katawan sa pagbabago ng klima? Okay. Una, tatlo yan. Una, kailangan, kung alam mo medyo vulnerable ka, sino po yung vulnerable? Ito po yung tatlo. No? Una, sobrang bata. Pangalawa, yung sobrang matanda. Yung matanda. No? Tapos yung may kapansanan. Lalo na yung halimbawa, na-aksidente ka sa motor, may trauma ka, tumama yung brain mo, naapektuhan, or may stroke ka, or persons with disability na meron kang problema physiologically, hindi ka katulad ng mga tao na na-acclimatize. So bantayan natin. Yan yung mga vulnerable natin. Pangalawa, may tinatawag tayong classical. Ano yung classical? Sobrang init. So wag po tayo, hindi po kahit malakas ka, pwede ka kagad maglaro. Kasi ang init po ay katulad ng high altitude, katulad ng lamig, kailangan mag-acclimatize ka muna. Ano pong ibig sabihin noon, Doc Ted? Pag sinabing acclimatization, yung katawan mo, hinay-hinay mong isasanay sa isang lugar na may kakaibang klima. Okay? Klima, including altitude. Kahit sabihin natin, Baguio lang yan, pero may nahihilo sa Baguio or may nag-mountain climbing, no? Biglang umakyat ka, kunwari gusto mo mag-Mount Apo. Kahit Pilipinas tayo,
meron na po tayong mountain na kinukonsider na altitude na rin siya. Kasi ngayong bakasyon, panata din po yung umaakyat sa bundok. Tama po. Hindi naman po lahat pwedeng mag-adjust Sander kasi may tinatawag tayong physiological altitude. Ang physiological altitude, Sander, ay kapag ang katawan ay nasa 8,200 feet and above. Nagbabago na po, bumibilis na ang tibok ng puso, tumataas ang alta presyon. Ngayon, sakto ba ang Pilipinas? Opo. Ang Mount Pulag dito sa Luzon, sakto po siya. Ang Mount Canlaon, although hindi mo pwedeng akitin kasi sumasabog ngayon, sakto siya. Yung Mount Kitanglad sa Bukidnon, sakto siya. Yung Mount Apo, the highest mountain dito sa Pilipinas, nasa Davao, Kidapawan, ay sakto kasi 10,000 feet. So, kailangan pag umakit ka, hinay-hinay mo, you allow your body to acclimatize. Sa init, ganun din. No? Hinay-hinay mong i-expose, lalo na kapag ang inyong trabaho ngayon ay merong activity under the sun. No? Kasi minsan uusuhin natin yung nagpapanata ka na naglalakad ka ng sabihin natin penitensya mo. Kailangan i-acclimatize. Huwag mong biglain nasa init ka kasi baka hindi siya mabilis maka-adjust, mahilo ka, matumba ka, yung tinatawag natin heat syncope. Nangyari yun kasi sobrang init. Lumaki yung mga daluyan ng dugo at nawalan ka ng malay. So heat syncope. Pangatlong component is access to water. Sa pag malamig, kailangan meron kang tubig para na-replenish yung pawis mo. Ang pawis ay kumukuha sa tubig na kinukuha natin sa inom. Pangalawa, it helps cool down. No? Pag nagpawis, nagko-cool down ang katawan natin. And then, anong kailangan din natin para hindi tayo madali? Siyempre, magpayong ka, magsombrero ka. Tapos, doon ka sa lugar na kung saan merong intermittent or mga shade. Pwedeng mainit ka, tapos mag-shade ka. Tapos, saktong suot ng damit. Huwag kang magsuot ng damit na makapal, na madilim na damit, yung mga kulay itim kasi nag-absorb ng heat. At yung mga damit na medyo pasikip, na walang aeration sa loob ng katawan mo. No? At sana yung damit na hindi nag-absorb ng pawis para pag nasoak kasi yan, tapos napabayaan mo, yun ang isang malaking component na pag bumaba yung immune system mo, magkakaroon tayo ng sakit sa pag-ubo, pagsipon, no? Na very common din ngayon pag summer, mga ganong sakit. No? And next, hindi lang po sa init, no? Na ma-acclimatize ka. Ma-acclimatize ka rin sa tinatawag natin panibagong environment. Halimbawa, maraming tao. May mga tao psychologically na naapektuhan, parang hindi siya sanay. No, no, maraming tao, parang naninikip siya, no? Parang semi-claustrophobia. So, kailangan isanay mo rin na mag-adjust ka na, okay pala kasi may mga tao in a certain margin of population. Meron silang ganon. Tapos, una, isasanay din natin yung katawan natin sa stress. Pag sinabing travel tayo, may mga taong mahiluhin. Opo, so marami kang frequent stops. Miyembro ng pamilya natin, may ganon, hinto ka para merong breather, lakad-lakad, tapos pasok ulit, tapos intindihin natin kung bakit ayaw niya mag-aircon, gusto niya nakabukas yung bintana. Nawawala yung pagsusukan niya other than iinom siya ng gamot. So, ipoposisyon natin sa sasakyan na pabor sa pintuan. Okay? So, isa rin gusto kong maintindihan, maintindihan ng mga taga-subaybay mo, Sander, at tatandaan nito. Una, kailangan, you have to adjust and appear like the locals. No? Anong ibig sabihin nun? Kung pupunta ka sa lugar na yon, halimbawa, kunwari gusto kong pumunta, kasi ngayon may destination na yung lalo na papuntang south, no? Pwedeng sa Buanga or tatawid pa kayo sa ibang isla, medyo open na sila. I-consider niyo rin yung kultura, yung the way mananamit kayo, kasi baka hindi sila sanay na nakaluwa yung shorts ka, tapos pumunta ka sa lugar na medyo hindi ganun ang pananamit nila. So, inaano natin yun, no? Binabantayan. Or, masyadong marami kang bling-bling sa katawan ng mga alahas. Pinuntahan mo yung lugar na medyo hindi tugma. Naging, ka ngayon, target ka ngayon ng mga kriminalidad.
So, yan din po, ang sanayin natin ang katawan natin, you have to dress up like the locals, Sander. Apo. So, yan po. Apo. Doc Ted, maraming salamat po. Baka meron pa po kayong mga huling payo para po sa ating mga kababayan. Ang dami naming natutunan. Naglilista ako. Naglilista ako ng mga tips ng mga components Doc Ted, baka meron ho kayo pang mga parting words po. Okay, ang aking gustong ipaalala sa mga taga-subaybay mo, Sandal, na una, laging may monitoring tayo. Katulad dito sa programa mo, monitor sila from time to time, naka-on ang nila, radyo, ang radio while moving para kahit papano meron silang ideas pinag-uusapan natin ngayon or mga weather updates or kung anong nangyari. Halimbawa, wala akong alam sa kahabaan ng NLEX or SLEX, mabilis ang media makaalam na may disgrasya, mag-ready din tayo paano magawa natin ng plano. Kung nag-lock yung isang roadway, makahanap tayo ng ibang mga paparaan para maiwasan natin yun. So constantly monitoring for everything, particularly sa radyo. Next is, kailangan magpaplano ang pamilya, ano ang gagawin. Kung gusto niyo sa bahay lang, gusto niyo akyat lang sa Antipolo, short range lang, gusto niyo pupunta sa dagat, pag-uusapan, kasi itutugma natin yung family natin sa activity. Kung meron tayong mga taong sensitibo, may mga allergies, huwag natin dalhin sa lugar na mahalaman, mapuno, na pwede sila magkaroon. Pangatlo, alam natin na ito ay Holy Week. Yes, opo. Huwag natin kalimutan yung spiritual component. Baka masyadong Holy Week nga, pero pupunta tayo party, no? Naglasingan kayo doon. So hindi po yun yung essence, no? Hindi ko naman sinasabing naglasingan kayo or what, pwede kayo magkaroon ng gulo or masaktan or magkasakit. Pero itugma din natin para mas hindi siya prone sa disgrasya. Itugma natin. So ibig sabihin ng Holy Week, dapat hindi tayo yung wild na tao, iwasan natin ma-involve tayo sa maraming gulo sa road rage. Because the travel itself, make it as your journey. It's not only travel person. It's a journey or a spiritual journey na parang sinisibrate mo, naglalakad ka sa way to the Calvary, no? Yung tinatawag natin sa Israel, yung Via Dolorosa. Parang ganun pinagawin. And then once we are there sa destination, natin yung safety at saka security component na hindi tayo maka-entertain ng trouble. Huwag tayong maghakot ng trouble at iuwi yung trouble kasi we are here for memories. Good memories, not bad memories. So, magdasal tayo na safe ang travel, yung family natin, walang masamang mangyari. Pagdasal natin ang bansa natin para maganda yung objective ng ginagawa nating travel up to sa destination. Meron tayong ito yung mission natin. And then when we go home, dahil yun ang ating ginawang journey, we have good memories at meron tayong tinatawag na spiritual recalibration. So yun lang, Sander. Opo. Bago po kayo umalis, Doc Ted, may comment po kasi dito sa ating live stream. Good morning from Reggie Hobson. Good advice daw po from Dr. Ted Esguerra. True, everybody needs to know the basic first aid and response sa basic life support. Maraming salamat. Tama dyan, Sander. Kung gusto niyo po, no, wala na tayong panahon ngayon, yan po ay na-access natin. Pumunta lang po kayo sa inyong barangay. Pwede po kayo mag-request or sa Red Cross. Kasi ginagawa po ng barangay yan kasi nasa batas natin, Republic Act 10121. We can access to training sa basic firefighting, basic trauma, sa first aid, basic life support, paano mag-pump sa puso po. So yan po ay ginagawa ng gobyerno, ng Red Cross, ng Bureau of Fire Protection. I-access lang po natin upang sa gayon ang ating miyembro sa pamilya at tayo ay marunong. Kasi pag ikaw ay marunong ng life skills, tumataas po yung self-worth mo at tumataas yung worth ng family mo. Ayan po. Maraming salamat po, Dr. Ted Esguerra. Hindi po matatawaran yung inyong napaka-simpleng pagpapaliwanag yet sobrang daming laman. Dr. Ted, thank you po sa ulitin po ha. Sige, God bless you. God bless you too. God bless you too, sir. Si Dr. Ted